ang kanyang tatlong kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. Verse 5. Praise God. Okay, so basahin na lang natin. Verse 5, at nangyari ng makaraan ang mga karawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsubo at pinabanal sila at bumabangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin. Ayon sa paghahandog ng mga handog, bilang, okay, nawala tuloy ako. Okay, so naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginagawa ni Job na palagi. Verse 6, isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagay sumagot si Satanas na sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoon pa rito sa lupa at sa pamamanik manaog doon. Verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal, matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Na magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba nang walang kabuluhan si Job sa Diyos? Last verse. Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Okay, so basahin natin yan mamaya mga kapatid, yung verse 11 at saka 12. Praise God. So tayo manalangin mga kapatid. Praise the Lord. Thank you Jesus. Lord God, hallelujah. Kayo po ay nasa kalagitnaan na namin Panginoon. Hallelujah. At kami po ay dumadalangin o Diyos ang pakikipag-usap mong muli sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka, O Lord, na magpalakas ng iyong mga anak sa kanila pong mga pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Amin pong pag-aaralan muli, Panginoon, ang iyong mga salita, at dalangin po namin ang pagdalamis mo, Panginoon, at ang rima, O Diyos. Hallelujah, na kailangan po namin, Panginoon. Hallelujah, sa mga oras na ito. And it's not by might nor by power, but through your Holy Spirit, O God. Hallelujah, we believe. Hallelujah, na kayo po muling makikipag-usap sa amin. We are expecting, O Lord, for the restoration, for the revival, O Lord Jesus. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagkikinig, alisin mo po ang mga obstruction, distraction. Hallelujah, sa pangalan mo, Jesus, nire-rebuke namin, nire-reject namin ang mga gawa ng kaaway. In Jesus' name, we claim the victory. In Jesus' name, we ask all these things. And everybody say, Amen. Praise the Lord. So, makakaupo na tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, nasan yung anak kong pogi? Kuha ka ng tubig, anak. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, kung nakita niyo po yung anak ko nasa labas, kalawitin niyo. Okay. So, dito mga kapatid, sa binanggit na sa ating inaaral mga kapatid, na sabi niya dito na God build a hedge o kulungan mga kapatid. Sa verse 10, sinabi niya rito, di Satanas, hindi mo ba kinulong siya? Ito yung hedge mga kapatid. At ang kanyang sambayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako. Ibig sabihin, si Job, ang kanyang mga possession, lahat ng tinatangkilik niya, maging mga anak niya, mga alaga niyang hayop, may bakod, mga kapatid. May bakod ng Panginoon yan. Kaya sabi niya sa verse 11, sabi ni Satanas, sabi niya, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. Verse 12, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay.
sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise God. So ito po mga kapatid, na ating pong inaaral, ay pakiano nyo yung kasi okay lang ako mailitan kayo. Okay lang yun. Praise God. So dito mga kapatid ay yung hedge na ito na nilagay o yung kulungan na nilagay ng ating Panginoon ay protection, hindi pwedeng magalaw. Amen? Hindi siya pwedeng galawin ng kaaway dahil siya po ay balot, may kulungan, amen, ng protection. Ganon din mga kapatid, praise God, sa ating po na mga mananampalataya, tayo pong lahat mga kapatid ay mayroon po tayong bakod. Amen? Tayo po ay nababakuran mga kapatid ng ng banal na dugo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, may binanggit dito mga kapatid na yung kanyang tahanan, yung kanyang mga possessions mga kapatid, praise God, ay nababalutan. So, ang dugo pala ng ating Panginoon mga kapatid, ay hindi lahat po pwedeng i-apply sa kung saan-saan mga kapatid. 5 lang mga kapatid ang binanggit ng Biblia na po pwede mong i-apply ang banal na dugo ng ating Panginoon. Una mga kapatid, sa'yo, sa atin. Pangalawa saan? Sa tahanan mo. Kailangan binabalot, pinapapahiran mo mga kapatid ng banal na dugo ng ating Panginoon, ng ating mga tahanan. Sumunod, yung mga possessions. Ano yun? Ito yung mga tinatangkilik ninyo, yung mga kung meron kayong negosyo, mga alagang hayop or whatever, sa businessman yan mga kapatid. Yun lang po mga kapatid ang applicable, yung blood ng ating Panginoon. Praise God. So ano pa? Yung mga gawa ng ating mga kamay. Okay. So ito po mga kapatid, yung 5 areas mga kapatid na alam ng kaaway na mayroon lang balot. Okay. Nakukuha po ba ninyo? Praise God, hallelujah. So, ito po yung mga substances na nare-recognize ng kaaway na hindi pwedeng galawin. Okay. So, when the blood is applied mga kapatid, sa bawat buhay, possessions, o sa mga gawa ng iyong mga kamay, mga kapatid, hindi makapenetrate ang kaaway. Hindi siya makapapasok sa buhay mo dahil ikaw ay balot ng dugo ng ating Panginoon. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Dahil sa blood na yan mga kapatid, praise God, tayo po ay protektado. Hallelujah. So, in the Old Testament mga kapatid, si Adan, in the book of Genesis, isa sa mga anak ni Adan, si Abel, siya po mga kapatid ay hindi nag-alay ng mga bunga o yung mga fruits. Hindi siya nag-alay ng mga fruits. Ang gusto niya, yung bagay na susunugin, ito yung tupa. Yung pinili talaga. Yung tupa mga kapatid, yung perfect. The perfect lamb. Kaya pag tayo po mag-aali, wag po tayo mag-aali mga kapatid ng tira-tira. Lord, tama na sa yung 20. Kung meron kang 20,000, yun ang ibibigay mo kay Lord. So, ang Diyos pagdating sa pag-aalay mga kapatid, tinitingnan niya yung condition ng puso natin. Kung kaya't ito rin si Abel, nung nag-alay siya sa ating Panginoon ng perfect lamb mga kapatid, bumaba ang apoy mula sa langit para masunog itong offering niya. Kasi bakit? Perfect. Okay? So, ganun din mga kapatid in the Old Testament, si Abraham, si Isaac, at si Jacob, wala silang ibang inaalay mga kapatid. Hindi sila nag-aalay ng mga prutas-prutas mga kapatid, kundi mga animal sacrifices na nahandun yung blood. Okay? May dugo doon mga kapatid. Sino pa mga kapatid? Si Moses. Nag-alay siya ng mga susunugin mga kapatid, na mga peace offerings mga kapatid. Hindi sila nag-aalay na mga alay na mga galing sa ground o yung lupa mga kapatid.
most of their offerings ay puro mga animals. With the blood, mga kapatid. Praise God. So Leviticus chapter 17 verse 11, pakibasa natin basahin natin. Leviticus chapter 17. Okay? So ito po mga kapatid, bakit hindi tayo tawag dito, bakit ang dugo mga kapatid? Okay, basahin natin 17 and verse 11. Sabi niya rito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At ang aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ibig sabihin mga kapatid, pag ang isang tao nawala ng dugo, buhay pa ba yan o patay na? Sino nagsasabing may buhay pa pag wala ng dugo? Lahat mga kapatid, pag natanggal ng dugo niyan, patay na. So, life is in the blood. Okay? Nakukuha ba natin? Okay. So, dito po lalabas yung tanong, sino rito ang kumakain pa ng dinuguan? Sino rito ang mansamit ni lamangan na dinalaan? Ha? Yan po mga kapatid, sa Old Testament at kahit mga kapatid sa New Testament, ang blood mga kapatid, ito po ay itinatapon sa lupa. Hindi po yan kinakain. Okay? Dahil life, blood, yung pong dugo, yan po ay nagbibigay buhay. Okay? So, ang commandment ng ating Panginoon, kailangan ng mga dugo na yan ay itinatapon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Praise God. So, the blood of Jesus, yung blood mga kapatid, bakit naging napaka-importante? It is not because of the liquid substance. Hindi po yung pagiging, yung liquid substance ang napaka-tinitingnan doon, kundi yung pong buhay na mayroon doon sa blood mga kapatid. Okay, ang ating Panginoon, He shed His blood because of our sins mga kapatid, diniman dito. Nagkasala tayo, kaya namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at yung blood na lumabas sa katawan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. He shed His blood when He died on the cross. Okay, when all the blood was shed, He said, it is finished. Ibig sabihin mga kapatid, pansinin ninyo na meron pong tinatawag mga kapatid na the significance of 7 moments. The significance of 7 moments. Kasi po mga kapatid, yung pong sa Old Testament, before our Lord Jesus Christ died, prophecy na ito mga kapatid kung paano yung lamb, ang kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon, alam na niya kung paano mamamatay paano siya mamamatay. Alam niya. Kasi sa Old Testament, dito yung pattern. May pattern mga kapatid. Para sa isang let's say, mayroong isang tao, mayroon siyang keto, may leprosy. So gagawa sila ng isang bagay mga kapatid, ang high priest o yung sacerdote, pupunta itong ketongin na ito, pupunta sa high priest, at para siya po ay maging, may pronounce na malinis na, magkaroon siya ng kagalingan, at gagawa sila ng isang tinatawag na parang sitwasyon na mag-aalay-alay mga kapatid. At yung situation na ito mga kapatid ay kapareha sa situation ng pagkamatay ng ating Panginoon. Ang ginagawa ng mga saserdote, mayroon pong tinatawag na hayop na papatayin. Dalawang kalapati ito mga kapatid. Isang buhay na kalapate, mananatili siyang buhay, at ang isa ay papatayin, iginitan. So yung dugo na yung mga kapatid ay i-sprinkle. I-sprinkle ito mga kapatid, at doon po sa tinatawag na, ito po, ang tinatawag na, what do you call this? The Ark of the Covenant mga kapatid, praise God, i-sprinkle yan. At doon po ang isang tao na leprosy. Kasi leprosy,
ay, ang ibig sabihin ng pag ikaw ay nagkaroon ng keto, ikaw ay makasalanan. Okay? So, Jesus Christ, mga kapatid, dito sa ating the significance of 7 moments, ito yung ginagawa ng mga tao sa Old Testament. Paano papatayin yung hayop? So si Jesus Christ, mga kapatid, kaya siya nawalan ng naubusan na talaga ng dugo, mga kapatid. Hindi one time partial, kumbaga sa ano yun, hindi agad-agad naubusan, kundi gradual. Dahan-dahan, mga kapatid. Ano yung una na nawalan ng dugo ang ating Panginoon? In the Garden of Gethsemane, na kung saan siya'y nananalangin na sinasabi ng ating Panginoon, Lord, hallelujah, na itong, kumbaga, let this cup pass from me, but not my will. Let your will be done. Kasi alam ng Panginoon natin, dadaanan niya. Alam niya. Kasi nga yung kasalanan ng sanlibutan, mga kapatid, siyang tutubos. Alam niya yung paano yung proseso ng pagtubos. It needs the blood. Alam ni Lord Jesus Christ yun, na lalabas talaga yung dugo sa Kanya. So ngayon, mga kapatid, sa Garden of Gethsemane, doon lumabas yung unang dugo. Yung unang blood. Ano yung sumunod na paglabas ng dugo ng ating Panginoon? Ito na yung mga kapatid na kung saan nandiyan na sinampal siya, binugbog siya, mga kapatid, hinila yung balbas niya, yung kanyang buhok. Ganun katindi ang dinaanan ng ating Panginoon kasi sabi niya, kung maaari lang, Ama, ilayo mo sa akin ang saro na ito. Ngunit not my will, hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo masunod. So, ganun ang matinding dinaanan ng ating Panginoon. Yung sakripisyo niya sa pagtubos lang ng kasalanan natin. Ano yung pangatlo, mga kapatid? Hallelujah. Yung pangatlo, mga kapatid, okay. So, yung pangatlo, ito po yung mga kapatid, yung crown of thorns. Okay? Yung inilagay na yung koronang tinik. So, lumabas uli yung dugo ng ating Panginoon. Ano yung pang-apat? Ito na yung mga kapatid, yung pinako ang kanyang kamay. Okay, ilan na? 2 yun. So, ilan? Pangatlo? Ano yung una? Yung una natin is yung sa Gethsemane, tapos the scourging, tapos number 3, crown of thorns, then yung nails, the cross. So, ilan? 4. 5. Sa paa, 6. Tama? 2 kamay. Sa paa. At yung panghuli, mga kapatid, yung tinusok siya sa gilid. That is the 7. So, nung natapos na lahat yun, doon sinabi ni Lord Jesus, it is finished. So, lumabas na. So, doon i-pronounce na si Jesus Christ ay patay na. Kasi wala na talagang dugo. Okay. So, nakukuha po ba natin? Imagine, mga kapatid, praise God, ang Diyos natin, walang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Siya na Diyos na hindi niya, He who knew no sin, became a sinner, mga kapatid. Pero ito po yung kagandahan, mga kapatid, dahil yung dugo ng ating Panginoon, hindi po yan naging corrupted. Hindi po yan nabulok. Nung ang ating Panginoon, mga kapatid, He ascended to heaven, dala niya rin yung kanyang dugo. Kaya nga, mga kapatid, itong dugo, dinala rin ng ating Panginoon sa kalangitan, mga kapatid. Kaya kapag ikay nananalangin, yung dugo na yan, ina-apply sa'yo. Nakuha po ba natin? We are asking the Lord, Lord, cover us with your precious blood. Yun yung dugo, mga kapatid, na hindi naging corrupted. Ito po yung dugo na ina-apply pag tayo po ay lalabas, nananalangin tayo, Lord, cover us with your precious blood. O meron tayong karamdaman, nananalangin tayo, yung dugo na yan, mga kapatid. Praise God, yan po ang ating pong hinihiling sa ating Panginoon, na cover tayo. Kung saang area ng katawan mo, mayroon kang karamdaman, Lord, I am applying your precious blood. Di ba lagi natin indianan yan? By your stripes, we are healed. So, yung dugo na yan, mga kapatid, ay napaka-importante sa buhay ng mga mananampalataya. Amen? Kaya pag lalapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, the blood is ready
to apply kapag ito po ay hinihingi mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, what in the blood is being accomplished, mga kapatid? Ano bang na-accomplish pagkatapos nito, mga kapatid, na ang dugo ng ating Panginoon ay dumanak, mga kapatid? Number 1, nung namatay ang ating Panginoon, praise God, Hebrews 13:20, basahin niyo na lang, mga kapatid. The grave is open, mga kapatid. The grave is open. Ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoon, praise the Lord, yung pong blood na yan that was shed, mga kapatid, ito po yung nag-usod doon sa stone, mga kapatid. Ito po yung nag-usod doon sa stone. Praise God. It opened His own grave. Praise God. Number 2, it also opened the heaven with His blood, mga kapatid. So, dati kasi, mga kapatid, ang problema, tayo po na Kristiyano, ay yung mga early Christians, mga kapatid, hindi sila basta-basta. Yung mga sa Old Testament, mga kapatid, hindi sila basta-basta nananalangin. They need to wait for another year to come into the presence of God. Pero nung namatay si Lord Jesus Christ, okay, mayroon po kasing tinatawag na Holy of Holies. Okay, ulitin ulit natin to. Yung Holy of Holies, mga kapatid, parang ganito. Ito yung Ark of the Covenant, mga kapatid, nandyan yung ganito, kung nakikita nyo ito. Tapos may tabing siya. Let's say about yung tabing, ito yung kurtina. Yung kurtina, nakabalot, nakatabing yan. Merong nakatago ang Ark of the Covenant. At ang makapapasok lang dyan, mga high priest. Walang sino mang tao na po pwedeng papasok basta-basta dyan, kundi high priest lang. So, sila yung nag-aala, yung mga blood of the animals for the atonement of their sins, mga kapatid. Yun yung ginagamit na pang-spring, ibiniwisik, mga kapatid, para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. So ngayon, mga kapatid, one time na lang, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, because of His blood that was shed on the Calvary, mga kapatid, the moment pagkamatay ng ating Panginoon, when He said, it is finished, nabuksan, mga kapatid, yung kurtina. Biglang bumukas yan. Ibig sabihin, lahat tayo may access na. Amen? Lahat tayo nagkaroon na ng access na po pwede na tayong pumunta sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Kasi noon, hindi ka basta-basta pwedeng papasok doon. So ngayon tayo, pwede na tayong pumasok. Amen? So yun yung benefits. Bakit? Praise God. Yung pagkamatay ng ating Panginoon, yun yung nagkaroon tayo ng benefits na anywhere we are, mga kapatid, we can pray to God. Amen? At yung grasya niya, binubuhos niya, you're asking for the blood, okay, eto anak, yung grasya ng Diyos, ibinibigay niya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, hallelujah. So by the power of His blood, we can all enter to heaven. By the power. Kaya kailangan sampalatayanan mo talaga yung dugo ng ating Panginoon. Hindi basta-basta. Kaya nga tayo sa amin, mga kapatid, basta lumabas kami ng kanto na yan, sinasampalatayanan namin talaga na Panginoon, balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Bakit? Kasi you are being covered. Ito yung ginawa kay Job. Amen? May balot, mga kapatid, si Job ng protection. Praise God. So, ganun din sa atin ng mga mananampalataya. Tayo po ay sampalatayanan talaga natin yung dugo ng ating Panginoon. Amen? Halimbawa, kagaya ni Sister Maritan, takot sa demonyo at white lady. Oh, ngayon, alam niya, naiintindihan niya yung significance. Bakit kailangan ng dugo? Amen? Bakit kailangan natin i-apply ang dugo ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Kasi, diyan takot na takot si Satanas. Amen. Hello? Once na nagpabalot ka sa Panginoon ng kanyang banal na dugo, takot na takot ang demonyo sa iyo. Kasi hindi po basta-basta yung dugo ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, sampalatayanan talaga natin, Lord, balutin mo kami.
ang pamilya ko, ang asawa ko, ang mga anak ko, balutin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. And when you are speaking it, you have to speak it with faith. Amen? Hello? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Praise God. Hallelujah. So, yun po yung kagandahan, mga kapatid, na naiintindihan natin the benefits ng pagkakaroon o pag-apply, mga kapatid, ng banal na dugo ng ating Panginoon. Praise God. So, kahit yung inyong tahanan, hello, ang tahanan ninyo, ito po ay totoo, at lagi ko itong naipapatotoo sa mga tao. Nung yung pong hipag ko ay nagkaroon po ng sunog sa floodway dyan sa Pasig. At yung sunog, mga kapatid, dalawang bahay na lang, masusunog na yung bahay ng hipag ko. At sabi ng hipag ko, hindi ko makalimutan yun, sabi niya, huwag mo lang intindihin yung washing machine kasi gusto mong buhatin, itaas doon, itataas mo doon sa kalsada, sa pataas kasi. Sabi niya, huwag mong intindihin, ang importante sa akin yung mga documents kasi mahirap magkumuha ng mga documents. So, yun ang gusto niya. Pero nangihinayang ako dahil sa ang dami niyang gamit. Maliit lang ang bahay niya pero ang dami niyang gamit. So, ang ginawa ko, mga kapatid, lumabas ako at ang sabi ko, mga kapatid, sa Panginoon, inikot ko yung bahay ng hipag ko at nilihans ko, mga kapatid, sabi ko, Panginoon, dalayan ko, Lord, balutin mo, Panginoon, ang tahanan ito ng yung banal na dugo. Totoo ito, mga kapatid. At alam nyo, yung sunog huminto. Amen? Praise God. Ganun masyadong makapangyarihan pag pinaniwalaan mo talaga na ang banal na dugo ng ating Panginoon ay masyadong powerful. Praise God. Mangyayari. Amen? Praise God. So yun po, mga kapatid, hallelujah, huwag tayo matakot na mag-apply natin ang banal na dugo ng ating Panginoon. Napaka-importante niyan. Especially sa mga nagbibiyahe, yung mga tawag dito, yung nagmumotor, o kaya may sasakyan, mga kapatid, dapat kayo po ay nananalangin. Dahil hindi mo alam kung sino, may mga reckless driver, mga kapatid. Hello? May mga reckless driver. Hindi ka nagpipray. So, kailangan mag-pray ka para ilayo ka ng ating Panginoon doon sa mga driver, mga kapatid, na basta makapag-drive lang, okay na. Yung mga hindi maingat. So, yun po, mga kapatid, ang napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya. Sampalatayanan mo yung banal na dugo ng ating Panginoon. Nakukuha po ba natin? Tandaan natin, mga kapatid, when you are keep on applying the blood of Jesus, wala ka ng katatakutan. Kahit nag-iisa ka, hindi ka matatakot kasi alam mo, balot ka ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen? Sister Maridan, sinasabi niya, kukunin daw ang kanyang anak ng white lady. Hindi na ngayon, sister. Kasi babalutan ka ng Panginoon ng kanyang banal na dugo, especially kayo po ay tatanggap sa ating Panginoon. Meron po tayong dalawang baptism, Sister Maridan, at ang kanyang anak na si Divina ay magpapabaptize sa araw na ito. Kaya nilinis yung ating swimming pool, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon na lahat po tayo ay nag-benefit sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. So the blood can open our hearts. Sa totoo lang, mga kapatid, mas maigi parang mas madali raw mabuksan yung grave o yung libingan kesa sa puso daw ng tao. Mga kapatid, mas madali pa raw na nabubuksan yung grave kesa sa puso ng tao. Totoo po yan. Hindi po lahat, mga kapatid, ay open sa ganito. Yung sinasabi mo na yung katotohanan and yet sarado pa rin ang puso. Kaya salamat sa Panginoon doon sa mga tao na bukas ang kanilang puso na pakinggan, hallelujah, ang sinasabi ng ating Panginoon, yung kanyang death, burial, and resurrection, na tayo po ang nagbe-benefit. Hindi lang yun, mga kapatid, hindi lang yung in-apply ng Diyos, yung banal na dugo niya, mga kapatid, isasama ka pa ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Amen? So the power of Satan was
was destroyed by the power of the blood of Jesus. Hallelujah. Sa totoo lang, ganito kasi ang nangyari niyan. Yung first Adam and Jesus Christ is the second Adam. Yung unang Adan, mga kapatid, ay siya po ay natukso. At dahil siya ay natukso, mga kapatid, nagkaroon ng tinatawag na spiritual death. Okay? Anong sabi ng ating Panginoon? Di ba? Alam niyo istorya na ang sabi ng Panginoon, among all the trees na nandyan sa Garden of Eden, ay huwag niyong kakainin yung bunga niyan. Kasi dalawa yung puno eh. May dalawang puno dyan. At ang sabi ng Panginoon, yung puno ng tree of good and evil, o yung tinatawag na tree of good and evil and the tree of life, dalawa yan, mga kapatid. So, nung nakita nitong si Eva at si Adan, mga kapatid, na maganda kasi yung bunga, at bakit nag-isip sila, bakit kay ayaw ng Panginoon, nakainin natin yung bunga niyan. So ngayon, naging curious sila, mga kapatid, hanggang lumitaw si Satanas. Lumitaw ang demonyo. At ang sabi ng demonyong ito, sinabi ba talaga ng Diyos na huwag mong kainin yan? At ang sabi ni Eva, sinabi ng Panginoon, huwag namin hihikuin. Ang sabi lang ng Panginoon, huwag kainin. Dinagdagan pa niya. So, nung sabi ng ahas, mga kapatid, hindi nyo ba alam na sa oras na kainin nyo ang bunga niyan, ang inyong mga mata ay mabubuksan, magiging kagaya din kayo ng Diyos. So, nagkaroon ng kaisipan itong dalawa at sinabi na, kaya pala ayaw ng Diyos na kainin namin ang bunga nito dahil ayaw niya na maging parehas namin siya. So, ito na, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanila bago nila kainin ang bunga, ang sabi ng Panginoon, the moment you eat this fruit, you will surely die. Mamamatay ka talaga. So, ayan na, mga kapatid, hindi na nila napigilan. Kinain ngayon, mga kapatid, ang bunga. Ano nangyari? Anong bunga? Bunga ng kamatayan ang kanilang napala. Dahil sa Garden of Eden, tandaan natin, ang Garden of Eden na yan ay isang lugar na napakaganda. Lugar, mga kapatid, na walang kamatayan. They are the so-called the immortals. Okay? Hindi sila mamamatay. Meron silang magandang fellowship sa ating Panginoon. Nakikita nila ang ating Panginoon. May fellowship lagi. Pero bakit nagkaroon pa rin sila ng mentality na kainin o makipagkumpetensya sila sa Diyos? Okay. So, nung kinain nila ito, mga kapatid, yung lugar na kung saan naroon sila sa Garden of Eden, ito yung tinatawag na paradise, ay nakita nila, mga kapatid, yung kanilang sarili na sila po ay hubad. Nung kinain nila, mga kapatid, yung bunga na ito, nakita nila sa kanilang mga sarili na sila po ay hubad. At nung nakita nila, mga kapatid, na sila ay hubad, nagtago sila sa Panginoon. Ayunin muna nila makita si Lord. Pero ang Diyos, hindi nagulat ng ginawa nila yon. Bakit? Every one of us na narito, mayroon tayong tinatawag na free will. May sarili tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kalayaang pumili ng tama. Kalayaang pumili kung gusto mong piliin ng mali. May kalayaan ka dyan. Hindi tayo ginawang robot ng ating Panginoon. Na disusi, mga kapatid, ito, kailangan susunod ka. Hindi ganun ang ating Panginoon. So, ganun, mga kapatid, kinain nila yung bunga. At ang naging end up, mga kapatid, ay kamatayan. So, eto na, mga kapatid, the fall of man. Ito yung tinatawag na pagbagsak ng tao. Kasi, wala sabi ng Panginoon, you will surely die. Impyerno talaga, mga kapatid, ang ating destinasyon dahil sa nagkasala ang ating mga ninuno. Okay? Nagkasala. So, from that generation, mga kapatid ni Adan, hanggang sa generation ni Lord Jesus Christ, ang layo, mga kapatid. Ang layo-layo, pero nakaprophesy o nakahula na yan, mga kapatid, na Isaiah 9:6, sino magkukot? Sino magkukot?
Brother Ivan, Isaiah 9:6. Ha? Yung mga magagaling natin, ano? Ha? And the virgin shall conceive. Sige nga, ilagay. Hindi, wag na. So, dito po mga kapatid, na naiprophesy na, naihula ng mga kapatid, na mayroong ipapanganak mga kapatid. Ang isang virgin mga kapatid ay manganganak. At ang batang ito ay tatawagin na, ano? Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So nakaprophesy ang tagal mga kapatid, nasa Book of Isaiah yung prophecy na yan. Tapos dumating ngayon mga kapatid ang New Testament, ang Book of Matthew, na kung saan doon nilabas na si Jesus Christ, na nakahula na long time ago mga kapatid, nakahula na. So, hallelujah. So ito po mga kapatid ay talagang nakita natin na ang ating Panginoon, iningatan niya kanyang sarili na hindi siya matutokso ng kaaway. Amen? Maraming tukso ang inabot ng ating Panginoon kay Satanas, pero nanatiling disiplinado ang ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pagiging disiplinado ng ating Panginoon. Through the point of death mga kapatid, tiniis niya yung hirap, ang sakit mga kapatid ng pagtrato sa kanya ng mga Roman soldiers mga kapatid. Kaya lahat tayo nag-i-enjoy ngayon. Amen? Tayo po mga kapatid ay mayroong access na sa ating Panginoon. Anong pinambayad sa kasalanan mo at kasalanan ko? Kundi yung dugo ng ating Panginoon. Ang alam kasi ni Satanas, ang ating Panginoon, mapapabagsak niya rin. Akala niya mapapabagsak niya. Pero nung nakita niya, determinado ang ating Panginoon to the point of death, doon siya natalo. The enemy is now being defeated. Talo. Ha? Kaya sa ating mga kapatid, praise God, tayo na mga believers, praise the Lord, alam natin na overcome na ng ating Panginoon. Na-overcome niya ang grave mga kapatid. Kaya kahit anong mangyari, panalo tayo. Amen po ba? Panalo na tayo. Kahit anong tukso ng kaaway, kahit anong sabihin niya sa inyo mga kapatid, wala na, talo na yan. Ha? Panalo tayo dahil ang Panginoon nasa atin mga kapatid. And that is the benefit mga kapatid, na tayo po na mga believers mga kapatid ay hallelujah, tumatanggap na tayo ng grasya mula sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. So, now we can approach the throne of grace through our mediator, through the sprinkling of blood. Praise the Lord. So, when we pray, we come to the blood, there will be, yung grace mga kapatid, there will be no grace without the blood of Jesus. So ngayon, because of the blood of Jesus, now we are receiving the grace. Ha? Tumatanggap na tayo ng grasya mula sa ating Panginoon. Hallelujah. So, the moment na kayo po, especially yung ating po mga candidate for baptism, sila po ay, magbabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. So sila po mga kapatid ay tinatawag ng redeem. Okay? Na-redeem. Ang illustration po niyan mga kapatid, halimbawa, si Sister Belen nagsangla. May sinangla siya sa Palawan. Nasaan si Madam? Nandiyan ba si Madam Palawan? So, pag nagsangla mga kapatid, ibig sabihin, yung tubo niyan mga kapatid, nag-i-increase. Tama? Nag-increase ba? Nag-increase bawat buwan? Depende. So, let's say, ang value ng sinangla ni Sister Belen ay nasa 1 million. So, malaki rin ang patong ng interest. Okay. So, ngayon mga kapatid, dinala niya sa Palawan, of course, dapat tubusin. Amen? Kasi yung value ng isinangla niya, dapat ay tubusin. Pero mga kapatid,
Kung walang pera si Sister Belen, hahayaan na lang niya. Wala akong pantubos eh. Ha? So, narimata ngayon. Narimata ngayon yung sinala niyang diamond. Ganon din tayo mga kapatid. Tayo po ay nakasanla. Nakukuha po ba natin? Tayo po ay nakasanla noon kay Satanas. Pero salamat sa Diyos, tinubos niya tayo. Amen? Uy, natutuwa ba kayo? Ako tuwan-tuwa. Tinubos tayo mga kapatid ng ating Panginoon. Dahil kung di tayo tinubos mga kapatid, wala. Narimata tayo ni Satanas. Impyerno talaga ang punta natin mga kapatid. Pero salamat sa Diyos dahil nahabag siya sa atin mga kapatid. Praise God. Property tayo ng ating Diyos. Ever since naging property si Adan mga kapatid dahil sa hininga na ibinigay sa kanya hanggang sa mga oras na ito mga kapatid na hinihinga natin, property ito ng Panginoon. Pag-aari ng Diyos ang hininga mo at hininga ko. Amen. Praise God. So kung ikaw ay property na ng ating Panginoon, kailangan He will be your Lord and your Master. Amen. Hello? Kung ikaw ay tinubos na ng ating Panginoon, ibig sabihin mga kapatid, it is no longer you who live in yourself, but it is God who lives already in your life. Amen? Praise God. So, ito po mga kapatid na pag-aari tayo, the temple that we have, this is the temple of the living God. Amen. Templo na ito ng ating Panginoon. So ano ngayon ang gagawin mo sa templo ng ating Panginoon mga kapatid? Ano na ngayon ang gagawin mo sa templong ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo? So, you need to die. Ito na. You need to die. Kailangan mong mamatay daily. Amen? Kailangan we need to die daily. It is no longer you who live, but Christ is living in your life. Amen? Amen po ba? Praise God, hallelujah. So, ito po dito po papasok mga kapatid yung fasting. Kasi sa totoo lang, as a believer, minsan nalilino tayo. Minsan nasa sidetrack tayo mga kapatid. At ang ating Panginoon, sabi ko nga sa inyo kanina, dinisiplina niya ang kanyang sarili. Sa paanong parang nag-fasting siya ng 40 days. Amen? 40 days mga kapatid na nag-fasting ang ating Panginoon just to discipline Himself. Kaya sa ating mga kapatid, kailangan nating madisiplina. Tandaan natin, lagi kong inuulit ito, kapag hindi ka nagpa-fasting mga kapatid, yung laman mo nangingibabaw. Amen? Yung laman mo nangingibabaw. At tandaan ninyo, kung ang mga physical ninyo, may mga muscles yan, ang spiritual nyo dapat may mga muscles din. Because when your spiritual life has muscles, mga kapatid, you're able to fight the enemies of your soul. Amen? You are able to fight. Kasi bakit? You are building your spiritual muscles. Same as a spiritual, as a physical muscles, mga kapatid. Yung mga lalaki ng kanilang mga muscles. Praise God. They have the ability, mga kapatid, to kill, to defend themselves because of the muscles that we have. Same as in our spiritual. Kailangan, mga kapatid, mag-fasting tayo to build spiritual muscles. Kaya marami pag dumating ang pagsubok, pag dumating ang tukso, bigay agad. Bakit? Kasi walang spiritual muscles. Amen? Nakukuha po ba natin? So, ito po ang ibinibigay ng ating Panginoon. Once na sinubukan mo mga kapatid, nakipag-covenant ka sa ating Panginoon, Lord, I will spend my day with you in prayer and fasting. The moment that you do it mga kapatid, praise God, bibigyan ka ng Diyos ng spiritual muscles to fight. Amen? Kaya kahit meron kang problema, kaya mo. Minsan nang iningitihan mo pa. Amen? Bakit? Kasi may ibinigay na ang ating Panginoon na kalakasan, vitamina para sa spiritual. Supplements para sa ating spiritual. Pero kung hindi natin yan pinapakain ng Word of God, hindi tayo nagfa-fasting mga kapatid, hindi tayo nagpupuri sa ating Panginoon, pinakakain natin ang ating mga kaluluwa mga kapatid, mga pagkain
mga bagay na walang kakwenta-kwenta mga kapatid. Kung ano yung kinakain mo, magre-reflect yun sa katawan mo. Kasi halimbawa, kain ka ng kain mga kapatid ng chichirya. Kain ka ng kain mga kapatid ng mga tawag dito, yung mga matataba, pina-high blood ka na. Nag-ano yun, kung anong kinakain mo, lalabas yan sa katawan mo. Tama po ba? Kaya mag-ingat tayo sa kinakain natin spiritually. Kung kumakain tayo, tama yung proper diet mga kapatid, you will be able mga kapatid to stand out and rebuke the enemy of your soul. Hello, kung merong mga tukso mga kapatid, kaya mong i-rebuke sa pangalan ni Jesus. Hello, nandiyan pa ba kayo? Amen. So, God is teaching us mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon on how to fight to our enemy. Amen? Bakit na? God is teaching us how to fight our enemy. Kasi kung hindi mo alam makipaglaban mga kapatid, wala. Konting pagsubok lang mga kapatid, ayaw mo nang maglingkod sa ating Panginoon. Konti lang mga kapatid na binigyan ka ng pagsusulit na minor lang mga kapatid, ayaw mo na. Pero kung tayo mga kapatid ay patuloy na ina-absorb natin mga kapatid yung mga nutrients ng yung mga pang-spiritual na mga bagay mga kapatid, praise God, tayo po ay nagle-level up. Magle-level up po ang ating spiritual life kapag tayo po ay tama ang ating proper diet. Amen. Praise God. Siyempre, di ba, halimbawa, sa physical condition, gusto mo lagi kang healthy. Anong kailangan mo lang? Para ma-maintain ang inyong ang kalusugan, magbawas ka ng timbang. Hello, yung mga matataba dyan, magbawas kayo ng timbang. Kung ang body mass index nyo ay kailangan nyo lang talaga, depende sa height ninyo mga kapatid, doon lang yung tamang timbang ninyo. Okay, let's say, si Sister Belen, sa height niya, kung ang height niya ay 5'1", 5 lang siya. Okay. So, ang body mass index niya ay nasa 54 to 53 lang kilos. So, over that, mga kapatid, pag lumalagpas na, halimbawa, si Sister Belen ay 5 feet at ang kanyang timbang ay naging 65. Kailangan na niya magbawas ng timbang dahil yung excess na fats na mayroon sa kanya, yan na magbibigay sa kanya ng sakit. Hello? So, i-check ninyo kung ano yung timbang ninyo o yung height ninyo, doon po didepende yung inyong timbang. Okay? So, check nyo ang inyong mga height. Praise God. Hallelujah. So, ganun din sa ating spiritual condition mga kapatid. Kung tayo po mga kapatid gusto natin maging spiritually fit mga kapatid, kailangan tama. Proper balanced diet mga kapatid. Ano yan? Kailangan paggising mo pa lang sa umaga, sino na bang una mong hinahanap? Kapag ang hinahanap mo mga kapatid, cellphone agad. Message ng jowa mo. Message mga kapatid ng crush mo. Message ng amo mo. Kung ano, hindi mo muna inuna si Lord. Kapatid, iba na yung mo. Kumbaga hindi tama yung diet. Amen? Di ba sa pagkain, sa umaga, anong dapat na iniinom mo? Tubig na mainit. Kung inuna mo soft drinks, mali na, di ba? Aga-aga, soft drinks, ba pinagagalitan natin yung aga-aga, soft drinks, mali na. So, kailangan tama yung pinapakain natin sa ating spiritual at maging sa physical condition natin if you want to live longer. Gusto niyo pa bang mabuhay? Nang matagal. Yung matagal na matagal. Then, eating is dangerous. Eating is dangerous. Pag ngata ka ng ngata, kain ka ng kain. Alam niyo ba yung kain kayo ng kain, maya kumakain kayo? Yung insulin mga kapatid, nagre-release palagi ng insulin yan. At dahil ang dami mong kinain, yung sugar mo, dapat ganito lang yung dapat na amount mga kapatid. Wala.
Nilaklak mo lahat mga kapatid ng sugar. Anong labas mo? Diabetes. Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo po ay hindi natin nadidisiplina, especially yung sugar. Sugar is? Sugar is? Deadly ang sugar mga kapatid. Tandaan natin yan, sugar is deadly and I'm trying to discipline myself. Wala na si Big Bro. Dati pag gano'n, mainit, asawa Big Bro. Ngayon wala na. Wala na yung Big Bro. Wala na yung dating paglalabas kami, ice cream dito, wala na yun. Bakit mga kapatid? Kasi na-notice ko yung aking ihi mabula. Ay, naalala ko yung ate ko. Pag umiihi, mabula. Sabi niya, pag mabula ang ihi mo, candidate ka na for diabetes. Ha? Yung mabula talaga, parang alam niya, naglaba ka. Yung bula, ganun mga kapatid. Grabe. Pag, I remember, yung ate ko pag tatapong ko yung ihi niya, iyaan ko, talagang mabula mga kapatid. So, ibig sabihin, yung ihi mo na nagkaroon na ng protein. Nahihirapan ng mag-function ang kidneys. So, pag ang kidneys ang nauna, tandaan nyo, halo, pag ang kidneys ang nauna mga kapatid, idadamage niya lahat. Idadamage niya lahat. Mata, ano pa? Puso, ano pa? Pancreas mo, kidney mo mga kapatid, yan ang titirahin niya. Kaya nung napansin ko yung mga kapatid, nag-research na ako. Anong dapat gawin? Salamat sa Panginoon, dahil mayroon akong na-research na isang cardiovascular cardiologist mga kapatid, napakahusay, tinuro niya ang fasting. Kailangan natin yan mga kapatid. Kasi, especially kung ikaw ay matakaw na tao, ang katawan mo, ang pancreas mo, lagi na siyang nagre-release ng insulin. At kapag lagi siyang nagre-release ng insulin, mga kapatid, mapapagod siya. At pag napagod, mga kapatid, tatamaan ng kidney, ano ang labas? Diabetes. Pag wala ng insulin, mag-i-inject ka na ng insulin. Kasi hindi na siya nagpa-function eh. So, ano gagawin mo? Magtuturok ka na. So, yun mga kapatid. Kaya, maging maingat tayo sa pagkain natin. Kung ikaw ay masibanabaw, naalala ko niyan, meron kami nakasama sa inasal. Naku, mga kapatid, nagkumpetensya sila ng asawa ko sa baaw. Ha? Unli rice mga kapatid. Hallelujah. Pati yung asawa ko natuto na rin ngayon mga kapatid na i-control yung kanyang kanin. Kasi bakit? Ano ang nagiging resulta? High blood. Nag-high blood ng asawa ko. Nung tinuruan ko mga kapatid, natuto. Ha? Nag-half rice na rin yung asawa ko. Tapos nung una parang nagiinit yung ulo niya kasi sanay siya sa yung kanin niya hindi manuksuhan ng pusa. Ha? May tawuri niya. Pero sabi ko sa kanya, ganyan lang yan sa umpisa. Hanggang sa natutunan niya. Ay, nawala ang high blood. Ibibipi ko siya. Dati ang BP niya 160/110. Okay? Nung nagbawas ng kanin, naging 120/80. Di ba? Very good. Ha? Very good yung ano niya. Anong nag-very good? Balik uli sa normal. Dati. Subukan ko ulit na kumain ko rin ng marami. Kumain uli ng marami. Tinitingnan ko yung plato. Sige. Sige. Amaya-amaya masakit ang ulo. Binipi. Mataas na naman. Mga kapatid. So, yun. Kailangan nadidisiplina na tayo. Bakit kailangan mong mag-diet? Bakit kailangan mong mag-fasting? May reason bakit. If you want to live longer, then do fasting, mga kapatid. Ha? Amen ba? Sa mga matataba dyan, mag-amen kayo. Amen. Praise the Lord. So, hallelujah. The benefits na makukuha natin sa ating mga ginagawa, mapa-physical man yan, mapa-spiritual man yan mga kapatid, dapat tayo po ay balance palagi. Amen po ba? Balance life mga kapatid. Di ba naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo, yung isang pastor na nalangin, ang sabi niya, Panginoon, hanggang kailan na lang ba? Hanggang kailan ba ang buhay ko? At sinagot siya ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Bibigyan kita ng edad na hanggang
69, sabi niya. 69? Pero, sabi ng Panginoon, kung iingatan mo ang iyong sarili, dadagdagan ko pa ng 5 taon. So, ibig sabihin, aabutin ng 74, mga kapatid, ng kanyang buhay. Kung iingatan niya, ang ginawa ng pastor, bumili ng treadmill kinabukasan. Dahil gusto pa niyang mabuhay ng matagal. So, ang tanong, gusto niyo pa bang mabuhay ng matagal? Nanay Galing. Ayun. Siyempre, para ma-enjoy pa niya yung kanyang pinagawang mansyon. Mga abutin pa ng mga 20 years, Lord, please lang, mga 20 years pa. Ang gusto ko para ma-enjoy ko yung pinatayo kong mansyon. Hallelujah. So, kung gusto natin yan, mga kapatid, magamit pa tayo sa ministry, mga kapatid, ingatan natin ang ating mga sarili. Ingatan natin, mga kapatid, ang ating buhay na isa lang ang buhay, mga kapatid, ingatan na natin. At pag isinauli natin to sa Panginoon, itong buhay na ito, hindi yung mayroon ka ng sakit. Amen? Kasi binigay sa atin ng Diyos siyang matino, binigay sa atin ng ating Panginoon. So, anong gagawin natin? Ingatan at ibalik sa Kanya na may kalakip na papuri at pagsamba. Hayaan natin na kunin ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! Yung normal na kamatayan, walang karamdaman, yung natutulog ka, kinuha ka ng Lord. Gusto niyo ba yon? Yung hindi ka na-disgrasya, nasagasaan, ayaw natin yun. Pinagkaroon tayo ng matinding mga karamdaman, ayaw natin yun. Ang gusto natin, kinuha ni Lord ang buhay natin ng maayos, payapa, yung kinuha ka habang natutulog. Yun ang masarap, walang kagastos-gastos. Amen ba? Ayaw natin paggastos, mahal ang kabaong, mahal ang pangkape, mahal ang patinapay, mga kapatid. Kaya gusto natin yung normal na kamatayan. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, sin awaits God. Your sin awaits God. Because He is holy, mga kapatid. So, ito yung dahilan, mga kapatid, na tayo po ay dapat, when we enter into the presence of God, into His throne of grace, mga kapatid, that every time you sin against Him, you dishonor Him. Amen? We dishonor the living God, mga kapatid. And you will be punished because He is holy, mga kapatid. So, ibig sabihin lang nito, mga kapatid, kung kahit nagkakamali tayo, hindi na maiwasan ang kasalanan, mga kapatid, nagkamali ka, go to the throne of grace. Kasi, mga kapatid, hallelujah, kapag tayo po nagkasala, di natin nirepent sa ating Panginoon, makakamatayan mo yan, at ang masakit, diretso sa impyerno, mga kapatid. So, salamat sa ating Panginoon, sa Kanyang biyaya, mga kapatid, sa Kanyang grasya sa ating buhay, mga kapatid. Salamat sa redemption, mga kapatid, na binigay sa atin ng ating Panginoon. Praise God, and He owns us. Pag-aari tayo ng ating Diyos, na kahit ang mga buhok ninyo, mga kapatid, bilang na bilang ng ating Panginoon. Imagine, ganun yung Diyos na pinaglilingkuran natin. He knows every detail sa ating buhay. Alam niya. Wala tayong may tatago sa presensya ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po, mga kapatid, lalapit sa ating Panginoon, nagpapakumbaba tayo, kinonfess natin yung ating mga kasalanan. 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all of our unrighteousness. He is willing to cleanse us. Kasi alam niya na ang taong makasalanan namatay, hindi nag-repent, mga kapatid, wala siyang pag-asa. Amen? Pero sa atin na narito, praise God po rin ng Diyos, sa Kanyang banal na dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, at ngayon tayo po ang nagbe-benefit niyan. Yung dugo niya, sabi ko kanina, na yung Kanyang dugo, hindi na-corrupt. Hindi corrupted, mga kapatid, ang dugo ng ating Panginoon. Dinala niya ang Kanyang dugo doon kasama niya. Kaya pag tayo nananalangin, when we are asking, Lord, cover us with your precious blood, binibigay ni Lord yan. Amen? Binibigay ng ating Panginoon yan. Praise the Lord. So, meron po ba tayong naaral, mga kapatid?
Hallelujah. Let us all stand, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.